yung pahirap. Grabe. But because of that, what happened now? We are celebrating. Minsan yung iba hindi pa naintindihan. O, di ba? Because of what they've done to share the gospel. Tayo ngayon, relax na tayo. Pag nag-invite tayo, pakapi-kapi lang. Di ba? Yun yung mga bagong technologies ngayon. May Zoom na, pwede mo nang sa Facebook, di ba? Marami na, katulad kasi nakita ko siya, nag-apply siya. Ang daming ways. Di ba? Dati talagang grabe. Dadaan ka sa butas ng karayon. Di ba? Dito dati nung nag-uumpisa na sila pas, grabe. Ano gagawin kayo dito dati pas? Ngayon lang ito ginagawa ko, ano? Di ba? 10 to 15 years from now, from before. Kaya yung mga naabutan ko sa Saudi, yung 1979 pa nandun, hanggang ngayon, 80 plus na yung mama. Sabi niya, dati tumatakbo talaga sila pag hinabol sila ng mutawa. But praise God. 2017, tinanggal na sa buong Saudi ang mutawa. Ang mutawa doon ngayon, sila na yung gumagawa ng mga churches. Diba? Prayer can change everything. Amen. And you need to believe the testimony of God. Sabi ng 1 John, if we receive the testimony of man, the testimony of God is greater. Hallelujah! This is the word of God for every one of us. Marami tayong mga patutuo sa buhay. Wow! It enlightened us. But it is because of the word of God who changed us inside out. Diba? Kung gusto mo daw na makita kang pinakamaganda at pinakagwapo, you need the word of God. It is not because yung appearance kasi, sabi ng isang pastor, malabo lang mata mo, kaya hindi mo makita, gwapo at gwapa. Diba? Sabi ng isang pastor, hindi mo na na-appreciate na nugnog ako. Kasi nakikita ko lagi puti, mistiso, di ba? Yung mga ganun. One time nga, naglalakad ako sa Rega, yung babae, tulak ng baby niya. Sabi ko, bakit iba yung kulay ng baby niya? Siya puting-puti. Diba? Sometimes we don't appreciate. Malabo na siguro mata natin. Diba? Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Wala pong pangit ng anak ng Diyos. Amen. Ano nga sabi doon sa Women's? Nung Maganda ako. O, diba? Maganda ako. Lagi po tayong gwapo at gwapa. Kahit po malabo na yung mata mo, lagi tayo, kaya ako, I was so thankful with my mother. Kasi lagi siya, gwapo itong anak ko. Di ba? Hindi ko lang alam kung naranasan yun sa nanay at tatay nyo. Di ba? Pero I thank God, di ba? Lalo na yung one time may kasama akong pastor. Ay, hindi pa kami pastor nun eh. Sa missionary sa SOS pa. Talagang hindi mo malaman kung pag nagdikit kaming dalawa, talagang sobra kaming nublog ng dalawa. Tapos nagsama pa kami. Ay, may bata na dumaan. Naglaro ng bata. Maotin na umoy! Maotin na Galit na galit yung kasama ko, nirindyok niya yung bata. May Jesus name, anak ako ng Diyos, hindi ako maot naman. Pero sometimes, yung mga, sabi nila, bata daw, hindi nagsisinungaling. Sinungaling mo yun. Diba? Yung salita ng Diyos, yung lahat ng mga ways that you're compared to the lily. Diba? You're compared as a radiance. Ganun po, tingnan niyo yung mga tingnan mo nga pala si ate. Tingnan mo si ate. Yeah! Diba? Tingnan niyo yung katabi niyo. O, diba? Maganda. Diba? Minsan kasi, yun din. Akala natin wala. But always believe in God's testimony. Amen? Yung salita ng Diyos. Kaya tuwang-tuwa ako eh. Kaya dati gusto ko rin sana sumali doon sa Mr. Intrams namin eh. Tawa na tawa yung mami ko. Sabi ko kasi lahat ng mga batch ko ay nanalo na sila sa Mr. Intrams. Sabi ko, mami, ako nila kayo sasali din. Sabi niya, please lang. Please lang.
Sabi niya, baka yung apelido natin ay mapapahiya. Pero, iba po ang Panginoon. Amen? Kaya nung nag-attend ako sa mission, wow. Ay, yung chin up ka na. Kasi alam mo, yung salita ng Diyos. Wala pong Amen. pangit na anak ng Diyos. Yes. And we need to believe the testimony of the Lord. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Hallelujah! Ito po yung kagandahan. It is a testimony to everybody. Diba? Titingnan nyo sa mga kapitbahay nyo. Diba? Makikita nyo? Uy, tati, ito si Juan Marites to ah. Pero ngayon nagmamarites, puro may Bible na dala. O, diba? Nanonotice nyo yun? Yung dati siguro na hindi kayo namimigay sa kapitbahay mo, sabaw. Ngayon, yung sabaw nyo, may laman na. Diba? Mga little things. Diba? Lalo sa mga OFW, pag uwi, yung kapitbahay mo, binigyan mo ng sabon. Ano yun? Shampoo. Oo. Nung malaki sabon, tapos maliit na sabon. Ano yung joy ko yun sa sabon? Diba? At least may nagbago. We believe on the Word of God. Hallelujah. Ito yung kagandahan. Marami pong mga institusyon natin, rehabilitation and everything. Talagang yung mga taong na papariwala. Pero, sometimes, walang may nangyayari. Doon sa tayo sa Assemblies of God, meron tayong partnership with the Philippine Teen Challenge. Yung nakapunta ka na ba yung bus? Hindi pa? Sa Cebu? Yung Philippine Teen Challenge, yan yung rehabilitation ng mga lahat ng mga sobrang addict. Pero ang dami ng pastor na lumabas doon. Hindi po sila dati pastor, but addict sila, nirehab sila doon. Talagang grabe yung, not just the addict, but all the street wheelers. One time sumama ako sa ganun activity, yung mga makiki-join ka rin doon sa mga, lalo na sa Cebu, sa tinatawag nila hongkera na street. Ang daming mga prostitute doon, ang daming mga street children doon na pinabayaan. Yan yung mga nire-rescue namin. Pero doon sa place na mga grabe ang mga addict, mamayaman. Alam niyo kung ano yung ginagawa nila? Tatayo sila ng building, gigibayin din nila. Tatayo sila ng building, gigibayin. Minsan nasusuntumpan din sila. Normal. Pero ang pinaka-the best doon, yung Word of God. Hindi lamang yung physically, mentally, but their heart and their mind was changed with the Word of God. Walang imposible. Kaya halos kahit sino mga tao dito, hindi mananampalataya,